Enero 7, alas 7 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na Mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga, Kajego. Mayor, Enero po ngayon, renewal of contract ng mga job orders employee. Pati kontraktual. Pati contractual of service. Mananatili po ba ang mga dating JO and COS? Makakapagpatuloy ba sila sa panibagong kontrata? Kajego, magandang umaga po. Magandang umaga po mga kabayan ko. Dito sa mga job order at contract of service, mananatili po sila. Kasi nagpe-perform naman sila. At bago yan, Kajego, tuwang-tuwang ating mga contractual at job orders. Kasi itong bago-bagong taon, nakatanggap sila ng bonus na 7,000 each. Na kung saan, ngayon lang na nararanasan nung ako umupo. Nung umupo ako ng 2023, nagbigay tayo ng 5,000 na bonus, isinagad natin. Tapos bumaba ang sulat, ang memorandum ng taas na sinabing isagad ng 7,000, isinagad natin ng 7,000. Hindi na groceries kagaya nung unang panahon. Di ba? Oo. Kasi maraming ginagawa ang mga contractual at job orders. So, narapat lamang na ibigay sa kanila ang tamang benepisyo para sa kanila. Kaya mga job order at contract of service na yan, mananatili naman sila sa kanilang posisyon. Kaya lang, itong nangyari ngayon, hanggang ngayon, first time in history ng bayan ng Gimba, mula nang isilang ang bayan ng Gimba, ngayon lang, hindi ina-approvean pa ang ating 2025 budget. So, ngayon, re-enacted tayo ngayon hanggat hindi inapruban ng Sangguniang Bayan ang budget ng ating bayan na 2025 budget. May epekto po ba ito sa mga JO at COS? May epekto ito kasi nga, kahit sa mga employee ng ating munisipyo, malaking epekto ito. Kasi sa batas, dapat ang budget ng 2025 o yearly budget dapat matatapos at ma-approvean ng Sangguniang Bayan ng December 31. So ano na ngayon? January 7 na, hindi na-approvean. Ang epekto nito, yung tinatawag natin performance-based bonus. Performance-based bonus. Yung mga binigay na 21,000, 7,000. Ano man yan. Basta yung PBB, performance-based bonus. Kasi yung performance kasi affected doon sa hindi nila pag-approve ng budget ng December 31. So yung tingin ko lang yung PBB, baka mawala na. At yung ating nakukuhang prestigious award, yung nakukuha natin na 2 years ko na nakukuha na SDLG, baka hindi na makuha. Dahil iyan ang isa sa tinitingnan ng national kung yung budget ay implemented o na-aproba ng December 31. So pagka nag-validate dito ang region, itong April, at ang national, makikita nila na hindi na-aproba ng December 31 ang ating budget, baka at malamang wala na tayong makukuha ang prestigious award kagaya nung SDLG. Oo. Malaki epekto ito. Kasi yung mga nagtatrabahong contract of service na nakikita mo talagang nagtatrabaho, na nakikita mo talagang sub-sub o talagang ginagawa ng tama ang trabaho, hindi mo madagdagan ang sweldo. Wala ding mapapirma na kung sakasakali. Wala. Kasi ganito yan. Dapat essential lahat. I-certify mo na essential. Kunwari, ikaw, trabaho mo talagang before 8, pumapasok ka na. Inaabot ka pa ng 5:30 o 6 sa gabi. Ibig sabihin, talagang magaling ka at talagang masipag ka. At nakikita ko yon. Gusto kong dagdagan ang sweldo mo. Hindi mo pwede. Bawal. Bawal. Sa re-enacted budget. Kasi kung anong budget mo 2024, yun ang gagamitin mo 2025. Lahat ng project
Wala. Katulad po ngayon, yung kasalukuyang rate ng JO, hindi mo maiangat. Hindi may angat. Kung gusto mong gawing 500, Hindi. Ang GO naman, kung gusto natin iangat, ako gusto ko 300 na sana eh. Eh, di nila. Sana. Kaya lang, ang gagawa ng resolusyon niyan, ang ordinansa niyan, Sangguniang Bayan. Pag ginawa ng Sangguniang Bayan na nagawa sila ng resolution at ordinance na gawing 300 a day ang mga job order, gustong-gusto ko yan. so pwede rin po kahit re-enacted. Hindi. Wala silang pag-uusapan ngayon. Wala talaga. Hanggat hindi nila inaaproban ang budget, wala silang gagawin in 90 days. Kundi pag-usapan, budget lang. Walang pwedeng pag-usapan, walang business, wala lahat sa Sangguniang Bayan, kundi ang pag-usapan, yung budget. Hinadbit ko no October 16, November, December, January, February. So, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nako, napakapangit pala ito nangyari dahil sa hindi pag-approve ng Sangguniang Bayan Oo. ating budget. At hindi ka pwedeng magdagdag. Bawal din. Bawal din. Yung mga ibang basic services na hindi essential, bawal. Kahapon gusto nilang yung isang department, meron siyang gustong ipa-urgent na para sa MSWDO. May isang pinapa-urgent na isang bagay na importante. Hindi pwedeng ibaba sa kanila. Kasi walang silang pag-uusapan. Hindi yung budget. Kundi budget. Mayroon silang 90 days. 90 days pa na aprobahan para aprobahan o hindi aprobahan. In 90 days, pag hindi nila aprobahan, pwede na silang mag-usap-usap ng iba pang business. Ganon. Doon pa lamang. Doon pa lamang. Ito yung ewan ko, history. History ng buong Gimbayan. History na kung saan first time ang Gimba hindi na aprobahan ang budget. Yung composition po ng Sangguniang Bayan, hindi naman puro bago yan. Hindi. May mga termer dyan. Meron. Matagal na yung mga iba dyan. Bakit ganyang nagkaroon? Kung meron man silang critic doon sa proposal nyo, dapat nagawa nila sa tamang panahon yung pagsusuri. Oo. Dapat, noong October 16 na ipinasa ko sa kanila, from there, nag-umpisa na sila na i-scrutinize, himay-himayin yung budget ng bawat department. Pero ang nangyari kasi parating walang session. Parating, hindi ko alam anong ginagawa nila. Napansin ko nga po, madalas walang quorum. Walang quorum, ganyan. Itong Disyembre lamang po. Tapos may quorum man, hindi pinapansin yung budget. Di ba? Yung urgent, papasa pa naman sa committee. Ay, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Alam ko naman, alam nila. Hindi ko alam. Big question mark. Bakit? Hanggang ngayon, di na-aproban ang budget. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na Mayor. Mga kababayan ko, ipanalangin natin sa ating Panginoon na sana maisip ng mga Sangguniang Bayan na yung para sa bayan ay para sa mamayan, ang para sa bayan, para sa bayan. Sana yung kanilang duties and obligation as a Sangguniang Bayan, i-perform nila ng tama ng naayon sa batas. Ako naman, kung ano man ang gawin ng Sangguniang Bayan, wala akong magagawa dahil sila ang legislative body na gagawa ng mga batas. Basta tandaan niyo po ito, mga kabayan ko, hindi ako aatras, hindi ako pangibabawa ng sakit ng loob, malaya sila, wala akong sama na loob sa kanila. Ang alam ko, gagawin ko lahat-lahat para matulungan ko ang bayan ng Gimba, para may ahon, may yayos ang lahat ng sistema ng ating bayan tungo sa lalong kaganda, ikaunlad ng ating bayan. Mga kababayan ko, laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doclito Galapon.